Hi, good morning mga kapangga. Ayun, 'di ba sabi ko sa last vlog ko ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bulaklak, paano magtaytay. Pero tuturuan ko muna kayo kung paano siya taytayin at gawin bulaklak. Ayan, tara. Ito lang siya. Rugby check. Ito yung rugby. Rugbyhan namin. Ito siya. Ayun, tapos petals check. Ayan, ito yung petals na gagamitin natin para makapagtaytay tayo. Ayan, tara. Ano pa siya? Yan sa mga gustong matutong gumawa ng bulaklak at gustong kumita, punta lang kayo dito, tuturuan ko kayo kung paano. Punta lang siya, butasan nyo siya dito ng, dati ano to, yung ano to ng sunbox. Lagay ng sunbox. May butas lang siya dito konti. Yung magkakasya lang to. Yan, gano'n. Ganito lang. Ito ang ginagawa namin. Nakita nyo ba? Hindi niya ito makita eh. Ito. Ito lang siya. Yan. Ito siya. Hindi lang to. So, sa mga nanay na walang ginagawa dyan, i-ano lang natin para madaling ito. I-flap lang natin. Ito lang. Mga pag wala kayong ginagawa, wala naman kayong pinagkakitaan, magpupunan lang kayo siguro mga sa rugby, bibili kayo yung isang bote ng rugby, may magkano? 60 yung isang bote ng rugby. Tapos yung isang kahoy diretso katam na siya, kagaya nung pinakita ko dun sa last na video ko. 120 yung isang sako, 120 siya, yun yung kusot. Pero tutuktukin nyo ba yun? Ito na siya, naging petals na siya pag tinuktok. Ganito siya kung paano siya gagawing bulaklak. Nilagay mo na siya, syempre, para dumikit siya. Pero kung medyo mahina-hina yung baga mo at may asma ka, may sakit ka, huwag mo nang pangarapin to. Kasi rugby to eh, syempre may amoy to eh. Pero kami kasi since 2012 nag-start na ako nito. Yung dosena niya ano pa lang, 5 piso. Yun, 5 piso siya. 2012. Tapos nung dumating sila mamay dito, galing Bicol, 2013 no mamay? Yun, 2013. Yun, nag-try na rin sila nito. Hanggang ngayon, ito na yung parang naging family business. Family business talaga. Ito na. Ano na siya? Piso na isa. Oh. Amakin mo yun. Piso isa. Diba? Nagsimula ka sa islang, isang dosena, 2012 hanggang ngayon. Nakutan ko pa nga nito yung yung isang dosena niya, 5 piso lang. Tsaga lang talaga, diba ngayon? Ano na siya? Tsaka hindi lang mini yung pwedeng gawin. Dun sa last video ko, meron akong pinakita doon na paggawa ng suksok. Ayun. Pero kami, more on mini yung ginagawa namin. Ayan. Ano lang. Kasi, mas ito yung gamay namin gawin eh. Ito yung mabilis kasahin para sa akin. Yun, para sa amin. Mabilis talaga siya. Pag suksok kasi, pupunta ka pa sa bundok. Yun, yung pinupunta namin. Nangunguha ka pa ng buto ng sunflower. Lilinisin mo pa siya. Ibibilad mo pa siya. Patutuyuin mo pa siya. Ngayon, meron mga reject pa. Pero nabibenta siya. Magkano mamay 1 kilo nun mamay? 150, di ba? Ang buto ng sunflower. Magkano mamay? Ha? 300 na 1 kilo. Dati 150 lang. Dati ginagala namin yung buong subdivision. Yung loob ng subdivision dito sa may Kalawakan. Saan yung mamay dito? Sa may subdivision dito sa may papuntang Bulacan. Yun. Papuntang Bulacan.
Binalakad lang namin yan, may dala lang kami sa ako. Grupo kami. Nakalis kami ng umaga. Sarado. Mga 7. Magkikita-kita kami niyan dito. Tapos, yun, may mga dala kami sako, balot na balot kami, mga naka-jacket kami kasi syempre sobrang init. Tapos uuwi kami ng hapon, yun, may mga dala na kami bulak. Araw-araw na rin ginagawa yun nung hindi pa ako nakakapagtrabaho. Tapos yun, ngayon, nung nawala na yung, ano kasi siya by season yung pagbubulaklak ng ano nung sunflower Nung nawala yung sunflower, ayun, balik kami sa mini, ganito. Ganito lang siya. Ayan. Mga gustong umorder dyan, may mga kumukuha na dito sa amin, dinadala sa, saan yun mamay, Dangwa. Nung nakaraan, may pumunta rito, kumuha ng sample. Tuwan-tuwa siya kasi, ang kuha niya lang sa amin, yung isang dosena, 12. So, pumapatak siya ng piso isa. Sa Dangwa, hindi ko alam kung magkano na ang bigayan. Siguro ko mga per pieces siya, siguro ko yung ano na siya, 5 piso isa. 5 piso isa na. Diba? Ang mahal na. Mahal na pag mga dito talaga sa mga galing ka pa sa mga dadirect ka sa mga gumagawa, mura lang talaga. Pero pag doon ka na magdi-deliver ka na, may ano ka na, napagbabagsakan ka na ng ganito. Syempre, kailangan kumita ka. Pamasahin mo, pagkain mo, pagod mo. Pwede ba namang libre? Kailangan may diskarte ka din kung paano kikita. Pero kami, syempre, dito lang kami sa bahay. Kaya ito lang. Ito lang yung ginagawa mo. Patutuyuin ko muna siya. Hindi ko siya siniksik kasi ang purpose ko lang naman dito ay paano ko siya gagawin bulaklak. Papakita ko sa inyo kung paano siya magiging bulaklak. Ayan. Medyo basa-basa pa siya. Nakikita niyo yung rugby, di ba? Basa. So, kailangan ko muna siyang patuyuin ng mga 5 minutes mga habang nagtatay-tay ako, mamaya tuyo na yung nasa ano niya. Hindi mo rin siya pwedeng ibilad. Kasi, pag binilad mo siya, nag-crispy siya. Ngayon pa nag-crispy na siya, magbibiyak-biyak na siya pag ginawa mo sa bulaklak. Ayan. Ang daldal ko. Walang talaga madaldal ko sa ganito. Ayan. Ano yung ikaw? Malamig! Malamig! Ha? Malamig pala ba't kinaligo? Ang ingay ni Kuya. Yan, kung gusto nyo umorder ng bulaklak, ayan, message nyo lang ako. Ayan, message nyo lang ako. Kung ano yung presyong kuhaan sa amin dito, ganun ko rin ibibigay sa inyo. Bahala na kayo kung magkano nyo ibibigay sa iba. Ayan. Kay mama yung, sa iyo yung ulibati. Tombahin nila yan. Hindi, aalisin ko rin yan mamaya. Tombahin kasi yan ng Ayan boss. guys. Ito. Hindi na halaman, gulay na. Ayan na. Unuin lang. Mamay, minaamoy ako. Mamay, minaamoy ako. Mainitan muna. Ay, nasunog na. Ayan, yan to. Saglit lang to, saglit lang. Medyo, diba, nung dati, nag-post na rin ako ng ganito, pero, nagtrabaho kasi ako sa Cavite, sa call center, kaya, na-stop siya. Ayan. Ngayon ulit, parang, pursigihin na natin kung paano mag-vlog nito, paggawa ng bulaklak nito. Ano siya ba sinaing ah? Si mama ay, kala ko sa iyo. Ayan. Madali lang siya. Sa mga nag-uumpisang gumawa ng bulaklak, mga nag-uumpisa pa lang, siguro ko, mahirap siya gawing bulaklak. Kasi isipin nyo, paano siya mapapaikot sa sobrang liit nito, paano siya mapapaikot na maging bulaklak siya, 'di ba? Kasi ako nga nung umpisa, yung pinsan ko gumagawa nito. Pagdating ko dito 2012. Ngayon, sabi ko parang ang ganda gumawa ng bulaklak. Parang kumikita siya kasi isang dosena 6 na siya. Tapos sabi ko,
try ko nga. Yung pinag-try niya ako gumawa ng bulaklak. Alam mo, ang dami kong nasayang na petals. Pero sabi niya sa akin, sige lang, matututo ka rin yan. Kahit durug-durug yung petals, biak-biak siya. Pinag-try niya pa rin ako. Shout out kay Ate Maylin pala, Maylin Bulan. Nasaan siya ngayon mamaya? Nasa Singapore. Si Singapore na siya ngayon. Doon na siya nagtatrabaho. Kasi, syempre, hindi pa siya tuyo. Habang hindi pa tuyo, magkatay-tay tayo para marami tayong magawa. Ganyan lang. Sabi nga nila sa akin, sabi nila, noong una, bakit hindi ko daw i-videohan, hindi ko daw i-vlog kung paano gawin tong bulaklak na to. Sabi ko, ay naku, wala naman akong mahihita dyan sa pag-video na yan. Ano lang, parang yung siyempre hindi mo hilig, wala kang gana. Ngayon, natambay ako sa ganito. Balik ulit. Tsaka mahal na kasi siya. Piso na isa. Piso na isa. Diba? Tsaka kikita ka na. Tapos, dati, kumukuha pala ako ng kahoy. Bumibili ako ng isang bundle na kahoy. Ang laman niya, may 10 peraso. 10 peraso. Ayan, may kausap ako, guys. Mga kagala. Yung aking mama. Hi, mamay. Ayan siya, nagtataytay din siya. Dati, bumibili ako ng isang bundle na kahoy. So, ang laman niya, 10 peraso. Tapos, pag ipapakatam ko siya, kumukuha ako ng mga tam sa phase 2. Tulad ni Kuya Dodong, nag-try na rin sa akin yung magkatam. Ang isang kahoy, pag kinatam niya, anong bayad ko sa kanya? 30 bayad ko sa kanya. Tapos, pag kusot na siya isang sako, nabebenta ko siya ng 120. Pag medyo kilala ko lang din, 100. Yan, 100. Tapos, so, i-total mo. Ang bili mo dun sa, parang may kita ka na rin kasi 30 yung isang kahoy, diba? Tapos, magiging kusot na siya. 30 isang kahoy, magiging kusot na siya, ibebenta mo ng 120. Magkano na yung kunan lang nila dun sa 120? 120, tapos 60 na rugby. Magkano na? Di 180. Ngayon, magagawan mo siya ng nasa 50 dozen na pag na ganito na bulak na siya, magagawa mo siya na 50 dozen. Yun na yun, total nyo na yun, yung 50 dozen times 12 nyo na yun. Yun na yung kita nyo. Diba? Ganun lang. Ganun lang kadali. Pero, ganun lang kadali mag-isip kung paano kumita, kung paano gumawa. Siyempre, paano ba? Ganito. Ano pa siya? Wala kasi kaming nataytay. Kinasa ko na kasi yung isang malaking taytayan kagabi. Nakasa ko na kagabi. Nasa pa siya. Hindi ka siya pwedeng ibilad kasi magki-crispy. Crispy siya. Yan, Valentine's na bukas. May mga gustong magregalo ng bulaklak. Ayan. Pero, mas okay na yung regalo nyo daw. Sabi ng matandang nakausap ko, sabi nila, pag Valentine's daw, mas okay daw na ang regalo daw fresh flower. Sabi, para fresh yung pagmamahal. Ganon din yun. Fresh o hindi fresh, at least nakapagregalo ka, naalala mo na Valentine's, naalala mo yung loved one mo, diba? Loved ones mo, diba? Ang daming ka-etchusan dito sa panahon ngayon. 2024 na! Ano ba? Kailangan, maging practical ka na. Kay fresh flower man yan, kibulaklak man yan, kigawa sa kahoy. Ang mahalaga na alala ka, naregaluhan ka, diba? Ka na
mag-isip ng ano, kung wala naman talaga yun lang kayang ibigay sa'yo, mag-inarte ka pa ba? Tapos pag hindi ka naregaluhan, ang dami mong sinasabi, hindi mo lang ako naregaluhan, kahit ganito, kahit ganyan. Di ba? Ang dami ng ewan ko lang. Ayan. Kasi ito, dami ko nang sinabi. Basa pa siya. Pupuno na siya. Ang bilis ko magkakay. Walang cut-cut to. Walang cut. Tuloy-tuloy to. Gusto niya magpaturo kung ano to bulaklak? Message niyo ako. Ano, kung saan kumukuha ng kusot. Saan bumibili ng mulde. May mulde. Yung mulde, mamay, diba? May mulde ka dyan, diba? Ito. Pakita ko sa inyo yung mulde. Ito siya. Ito yung shape niya. Ito yung shape niya na mini. Tapos, may petals. Wala na kasing ano eh. Meron ka na, di ba, May? Pusot. Ayan. Kuha ko ng pusot. Ayan. Ayan, guys. Ito kusot. Ito yung kusot. Papatong mo siya sa kahoy. Yung bilog na kahoy. Ano ba yun? Ito kasi siya yung nakahiga. Ayan siya. Ito siya. Ito yung ginagamit namin. Kaso nakahiga siya eh. Flat siya dapat. Tapos makinis siya. Para pag inano mo yung yan. Lagay nyo lang ganyan. Tapatong nyo doon. Tapos tutuktukan nyo siya. Ito, pumukpok. Ito, tutuktukan nyo lang. Yan, dalas yan. Dalas yan. Ito na, ganito. Ganito, pag gusto nyo bumili ng ganito, message nyo ako. Yan. Marami dito. Yan, sabihin natin yan. Magkakasa na tayo. Yan, tuyo na siya. Medyo tuyo na siya. Medyo lang, medyo lang. Medyo pa lang. Medyo pa lang eh, hindi pa masyado. Hinipan. Ayan, dadalawa. Kuha ka muna ng dalawa. Tapos, syempre ganito. Nagiging ganyan siya. Ganyan siya. Tapos, iikot mo siya. Ikot mo siya. Ganyan. Ikot mo siya. Na mag-isang ganyan. Para siyang turotot. Ayan, turotot siya. Magiging turotot siya. Tapos, tatlo. Papaikutan mo siya ng tatlo. Ganito. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan, tatlo. Ayan na yung magiging style niya. Ayan na siya. Ayan na siya, tatlo. Ayan. Una is dalawa, sunod tatlo. May bilang kasi siya eh. So, ilan ang peraso to? 5. Tapos yung sunod naman iikot natin, 5. 5. Isa. Dalawa. Tatlo. 4. 5. Ayun. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya, guys. Ayan na siya, guys. Tapos, pagkatapos ito yung tinatawag na buod. Ito, ganito siya. Iikutan mo naman siya ngayon ng 5. Ito, isa. Dalawa. Tatlo. 4. Ay, 6 pala. 5, sorry. 6. Ayan, 6. Ayan na siya, guys. Ang mga kagala. Ayan na siya. O, kita nyo? O, kita nyo ba? Ayan, ganyan na siya. O, tapos, sunod natin, 7. Di ba una, 2, 3, 5, 6, sunod 7. Na, isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos yung pang-7 niya, mga kagala, ganito, ilalak mo siya, papatong mo siya, tapos kailangan nakalock siya. Kailangan, yung parang magiging style niya is tuloy-tuloy na ikot. Tuloy-tuloy na ikot. Kasi ilalak mo siya. Ganyan siya. Ganyan yung magiging, ano niya, kita niyo ba? Ayan na siya, guys. Ayan na mga kagala. Bulaklak. Ayan na siya, bulaklak na siya. Kita niyo ba? Ayan.
Siya, bulaklak. Ito siya yung likod niya. Ayan. Para siyang round siya, wala siyang hinto. Baka kasi may lock siya. Pag di mo siya nilock, hindi maganda. Kailangan may lock siya. Ayan na siya, ganito. Ganito gumawa ng bulaklak. Ayan, sana. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. Kahit ako pa rin sa inyo para mas lalong ayan, ayan. Basa-basa pa siya. Sa akin kasi hindi ko na binibila kasi siyempre gamay na ng kamay ko yan eh. Parang alam na ng kamay ko kung ilang piraso yung ilalagay dyan eh. Gamay niya na yan eh. Ayan. Yan. Isa pa. Kahit medyo basa siya, carry naman siya. Basa siya. Basa. May basa talaga. Tapos yung mga ganito, kalahati lang, para yung kumita kayo, tipid kayo. Siyempre, ilalagay nyo na rin siya dito. Huwag nyo lang siya ilalagay sa 6 tsaka sa 7 kasi pangit na tingnan. Sa ubod, pwede nyo siya ilagay. Sa 6 na tayo. Ayan. Diba? Masok ka ba? Isa pa. Pagbasa siya na dikit na ano yung rugby eh. Dikit sa kamay. Kailangan talaga medyo patutuyuin mo siya. Ayan. Ayan. Hindi ano. Ayun. Kasi baka may yun na, tapos ito ako sa iyo. Ayun. Oh, 4 na. Hindi lang. Magkano? May 4 pesos ka na agad. 4 na piso na agad dyan. Oh. Ayan. Diba? Oh. Tatapusin natin to kasi tatay-tay tayo ng panibago. Hindi, actually guys, ano mga kagala, hindi sa akin to eh. Kay mama ko to. Ayan, kay mama to. Tinutulungan ko lang siya. Gumawa ng bulaklak. Ayan. Kasi tulong-tulong din pag may time. Saglit lang to. Siyempre, sanay na eh. Pero sa mga hindi pa siguro sanay, medyo mahirap sa umpisa lang naman. Pero pag gamay mo na, saglit na lang. Kung ganito kakabilis gumawa, tapos may mga naka-ready ng nakataytay, ang 500 maghapon mo, sulit. Oh. Ayan. At ayan, ayan nga. Ayan na, tapos na tayo sa ating tutorial kung paano gumawa ng bulaklak. At sana nag-enjoy kayo sa panonood kung paano gumawa ng bulaklak. Abangan nyo next time kung ano pa yung pwede kong ituro sa inyo. Paano naman magtuktok ng bulaklak? Ng petals. Ay, mali ng kusot pala. Ayan, okay na siya. Nakagawa na ako 2, 4, 6, 7. Oh, may 7 na kaagad ako. Saglit lang, di ba? Ayan. Okay nga mga kagala. See you again sa aking next video. Bye-bye!